So what we have to anticipate now, let's all prepare with whatever yung mga equipment ng DPWH, yung mga airlift ng AFP, yung mga relief goods and kung ano man. No? Dagdag relief goods, air assets at equipment sa pagdugon sa epekto ng Bagyong Christine, nakahanda na. Tulong sa Camarines Sur at Albay, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. There are private distribution utilities who have already contacted the Department of Energy, asking no if anong kailangan daw ng electric cooperatives they're willing to assist. Halos 1,000 household sa bansa walang supply ng kuryente dahil sa Bagyong Christine, ayon sa National Electrification Administration. Sexual abuse, torture at iba pang sinasabing krimen ni Apollo Quiboloy isiniwalat sa Senado. Quiboloy itinanggi ang mga akusasyon. Mga umano'y biktima, hinamong kasuhan siya. Na-establish na nga ng Quadcom yung existence ng sinasabing reward system doon sa mga nangyayaring extrajudicial killings. Umano'y reward system sa Duterte Drug War Campaign napatunayan na sa mga pagdinig ayon sa House Quadruple Committee. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan ukol sa pagresponde sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Christine. Iniutos na rin ni Pangulong Marcos ang paggamit sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites para sa airlift operations ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. So what we have to anticipate now, let's all prepare with whatever yung mga equipment ng DPWH, yung mga airlift ng AFP, yung mga relief goods and kung ano man. No? Paghandaan pa ang magiging epekto ng Bagyong Christine. Ito ang mahigpit na bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa mga naapektuhan ng bagyo. Ayon sa Pangulo, kakaiba na ang galaw ng mga bagyo ngayon kaya dapat maging alerto ang lahat. Ang bilis mag-develop ng bagyo. It was just a low pressure area, and now look at the strength of it, and the volumes of water are unprecedented. Okay, so yun ang kailangan natin bantayan. Ay sa Pangulo, kailangan agad ng equipment ng Department of Public Works and Highways para sa clearing operations ng mga kalsada, air assets at dagdag pang relief goods. Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na sapat ang stockpile sa iba't ibang rehiyon. So as of yesterday, Mr. President, we started distributing already and we continue to distribute. Now we're already in the replenishment stage. Our Pasay hub is running at 20,000 a day so that when the stockpiles of these offices go down, we can keep on sending them. Nakahanda na rin ang DPWH para sa pagtatanggal sa mga nakahambalang na natumbang puno o gumuhong lupa sa mga pangunahing kalsada na dadaanan ng mga maghahatid ng tulong. As soon as the water subsides in the locally flooded areas, our response teams will now be able to enter into clearing all the debris and like fallen trees and other materials inside. Magpapadala rin ang Department of Health ng mga medical
medical team sa mga malubhang na apektuhan ng bagyo. This is a 30-man team complete with wash facilities for outpatient care. I plan to deploy it, one in Bicol, the other one in northern and central Luzon. Nakikipag-ugnayan naman si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga kalapit na bansa para sa dagdag na tulong. We are coordinating now with our ASEAN neighbors. I have already talked to our Singaporean ambassador to marshal their capabilities for airlift and other manpower assistance that they can pitch in. Ang Estados Unidos magpapadala na rin ang kanilang air assets sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. We already have alerted most of our aircraft, but yesterday we also coordinated with our U.S. counterparts and they are ready to send in their aircraft using our EDCA sites. Iniutos naman ni PBBM na magamit ang EDCA sites sa relief operations. We make full use of the EDCA sites, especially for the activities ng AFP pag airlift. Nabaling rin ang atensyon ni Pangulong Marcos sa mga stranded na pasahero sa mga pantalan. Binigyan din niya ang pangangailangan na magkaroon ng isang matibay na sistema para masuplayan ang pangangailangan ng mga pasaherong hindi nakaalis ng pantalan dahil sa sama ng panahon. Normally lugaw po na mainit kasi wala naman po sa budget po natin yan. That's exactly what I'm saying. Opo. But what we do po is we do it po out of pocket po ng mga empleyado din po natin. We should have a more, hindi pwedeng ganun lang mga ad hoc. But thank you very much, and I'm sure it is a big help to those who are. No, but the government should have a more systematic way. Ayon kay DSWD Secretary Gatchalian, mag-iimbak na rin sila ng relief goods sa mga pantalan. Tiniyak din ni PBBM na tutugunan ng pamahalaan ang panawagan ni dating Vice President Leni Robredo para sa dagdag na trucks, pump boats para sa isinasagawang rescue operations. Ayon sa Pangulo, natanggap na nila ang ulat na ito at kumukuha na ang gobyerno ng dagdag na rubber boats hanggang sa Mindanao para maipadala sa Bicol region. We just got that report from Kamsur that half the province is underwater because they live in that the basin but within Albay and Kamsur. Kaya yun ang talagang tinatamaan lagi ng baha. So as soon as we can, we will go in. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Naka-standby na ang mga rescue asset ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ipadadala sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Christine. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga ipadadala ng MMDA ang rescue boats, dump trucks, ambulansya, water purifiers, chainsaw at life jackets. Makikipag-ugnayan ng MMDA sa Office of the Civil Defense at Department of Social Welfare and Development para matukoy kung saang mga lugar i-deploy ang mga rescue asset. Umagos ang lahar sa ilang mga bayan sa probinsya ng Albay, bunsod ng naranasang malalakas na pag-ulan na dala ng Bagyong Christine. Ilang mga bahay at mga sasakyan ang nabaon sa putik na matagal nang nakadeposit o sa dalisdis ng Bulkang Mayon na naitulak pababa ng malakas sa pag-ulan. Ito ang balita ni Alan Manansala. Based sa nakalap naming information, may mga lahar occurrences sa Barangay Masarawag, sa may Ginubatan, Albay at sa may Barangay Binitayan sa may Daga. And kahapon may na-pick up din yung aming stream flow seismometer na may lahar signal sa may Barangay Anoling sa may Malig naman. Bunsod ng walang humpay na mga pag-ulan na naranasan kahapon sa lalawigan ng Albay, nakapagtalang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng lahar flow sa ilang mga lugar sa probinsya. Ito ang lahar na matagal nang nakadeposito sa dalisdis ng Bulkan Mayon na naipon mula pa sa mga nakalipas na pag-aalburuto nito. Paliwanag ng PHIVOLCS na itulak ng malalakas na pag-ulan ang nakadepositong lahar dahilan para umagos ito pababa sa mga bayan na nakapalibot sa bulkan. Base sa mga larawang nakunan,
ni Ralph Felix Ladya Opeñano, makikita na nabaon na sa lahar ang ilang mga sasakyan sa barangay Masarawag sa Ginubatan, Albay. Bukod sa sasakyan, ilang mga bahay rin ang natabunan ng napakakapal na putik. Sa isa pang video na ibinahagi ni Ginubatan Mayor Paul Chino Garcia, makikita rin ang malakas na pagragasa ng lahar mula sa Bulkan Mayon. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, masyadong delikado ang lahar flow dahil maaari itong magdulot ng matinding pinsala at ikamatay ng maraming mga tao. Okay, so pwede pong magdulot ng significant and destructive effects ang lahar sa mga komunidad na nasa paligid ng Mayon Volcano. Maaaring tangayin ng lahar ang mga gusali, bahay at mga pananim. Pwede ring kumitil ito ng buhay like what happened in 2006 during the Typhoon Reming. Around 1,200 people died in Albay dahil sa lahar. Samantala, nasira rin ang ilang struktura sa Albay bunsod ng mga pag-ulang naranasan kahapon. Sa drone shots na nakuna ni Lionel Cabangon, makikitang nawasak ang dike sa Ginubatan na pipigil sana sa tubig baha. Ilang mga insidente rin ng landslide ang naitala sa probinsya, dahilan para hindi madaanan ng mga motorista ang ilang kalsada. Sa bayan ng Manito, ilang mga insidente rin ng pagguho ng lupa ang naitala dahil sa bagyo. Maging sa bayan ng Piuduran, may ilang mga bahay rin ang natabunan ng lupa, habang may ilang mga puno rin ang nagbagsakan at humambalang sa mga kalsada. Gayunman, wala namang naitalang casualty sa lugar. Kanina ay sinimulan na ng ilang mga bayan sa Albay ang pagsasagawa ng clearing operations sa mga binahang kalsada upang maihatid ang tulong na kinakailangan para sa mga residenteng sinalanta ng kalamidad. Kahapon ay nagdeklara na ng state of calamity ang buong lalawigan ng Albay upang agad na magamit ang emergency fund para sa pangangailangan ng mga residente at recovery efforts sa pinsalang idinulot ng Bagyong Christine. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Nasa halos 1 milyong kabahayan na ang nawalan ng supply ng kuryente bunsod ng pananalasan ng Bagyong Christine base sa ulat ng National Electrification Administration o NEA. Ayon sa Department of Energy, mandato ngayon na maibalik agad ang supply ng kuryente sa mga apektadong consumer oras na humupa ang mga pagbaha. Ito ang balita ni JP Nunez. The instructions from the President, as I mentioned earlier, is for us to bring power back immediately with safety utmost in our minds. So dapat mabalik kaagad yung kuryente. Mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na dapat maibalik agad ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon sa DOE, patuloy silang nangangalap ng ulat sa mga lugar na nawala ng supply ng kuryente dahil sa bagyo. Base sa mga report na kanilang natanggap, malaking dahilan ng power interruption ay pagbahang dulot ng malakas na pag-ulan. It's more of the flooding that we are concerned with. And it also matches yung reports na nakukuha natin from the ground. It's mostly flooding. Sa press briefing kanina, iniulat ng National Electrification Administration o NEA na merong nasa 86% ng mga electric cooperatives sa bansa ang apektado ng bagyo. Ang iba dito nagkaroon ng power shutdown dahil na-damage ng bagyo. Ito yung mga lugar na itinaas ang signal number 1 at signal number 2 sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa ulat ng NEA, as of 1 PM kanina, umabot na ng higit 970,000 o halos 1 milyong kabahayan ang nawalan ng supply ng kuryente. Dahil sa epekto ng bagyo, kinakailangang patayin ng mga distribution company ang mga supply ng kuryente dahil sa safety concerns mula sa mga pagbaha at malakas na hangin. Gayon din ang pagkasira ng ibang mga distribution lines patungo sa mga consumer. Pangunahing walang supply ngayon ng kuryente ay nasa Bicol Region kung saan merong napaulat na matinding mga pagbaha. Nakausap umano ni Yusek Fuentebella si Naga City Mayor Nelson Legacion sa estado ng kanilang lungsod. He mentioned that around 30% of his barangays or the territorial area are still submerged by flood, and around 70% of the population were affected.
Ayon sa DOE, merong mga pribadong sektor ang nais na tumulong sa mga electric cooperatives upang agad na maibalik ang supply ng mga apektadong consumer. There are private distribution utilities who have already contacted the Department of Energy asking if anong kailangan daw ng electric cooperatives are willing to assist. Ayon sa DOE, kabilang sa kanilang titiyakin ay humupa muna ang mga pagbaha bago ibalik ang supply ng kuryente. Sa ngayon, patuloy pa rin ang kanilang paghahanda para naman sa posibleng epekto ng Bagyong Christine sa Northern Luzon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 100 aspirants sa 2025 elections na pinatawan ng perpetual disqualification ng Ombudsman ang posibleng makasama pa rin sa opisyal na balota ng Commission on Elections o COMELEC. Naglabas kasi ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema at pinipigilan ng COMELEC na otomatikong kanselahin ang Certificate of Candidacy o COC na mga ito hanggat walang pinal na desisyon sa kanilang mga kaso. Ito ang balita ni Dante Amento. Meron po kami mga record kung sino may perpetual disqualification to hold public office. Talaga pong sadyang napaka-eksaktong panahon yung pagkaka-issue ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order. Mahigit 100 umanong individual na naghain ng kandidatura para sa 2025 elections ang may accessory penalty o kasamang parusa na perpetually disqualified to hold public office o hindi na pwedeng humawak ng anumang pwesto sa gobyerno batay sa desisyon ng Office of the Ombudsman. Ilalabas na sana ng Commission on Elections o COMELEC ang resolusyon para kansilahin ang kanilang Certificate of Candidacy o COC alinsunod sa desisyon ng Ombudsman. Kasama sa mga ito sina dating Albay Governor Noel Rosal, Cebu City Mayor Michael Rama at Mandawi City Cebu Mayor Jonas Cortez. Pero dahil nag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema sa inihaing petisyon ni Rosal, Rama at Cortez, napigilan ng COMELEC na ipatupad ang pagkansila sa kanilang COC. Kinontra ng mga petitioner ang COMELEC Resolution number 11044-A na nagdidiskwalipika sa kanila bilang kandidato para sa darating na halalan. The court ordered that the cases be consolidated. It also issued a temporary restraining order against the COMELEC, which was ordered to comment on the petitions within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, susundin nila ang kautusan ng kataas-taasang hukuman bagamat hindi pa naman ito pinal dahil maghahain pa sila ng komento rito. Bilang epekto ng TRO ng SC, posible anyang makasama sa opisyal na listahan ang naturang mga aspirant at kalaunan ay malalagay din ang kanilang mga pangalan sa balota. Nag-issue po kami ng resolusyon na sinabi namin lahat ng may perpetual disqualification to hold public office kaagad naming ipapatupad, kaagad naming tatanggalin sa listahan bilang pagkilala sa kapangyarihan ng opisina ng Ombudsman. Yan po ang pinahinto ng Korte Suprema. Ibig sabihin, lahat po na may perpetual disqualification to hold public office, hindi namin dapat tanggalin sa listahan hanggat walang pinal na desisyon ang Korte Suprema. Tiniyak ng komisyon na hindi naman maaapektuhan ang panahon ng paglalabas nila ng inisyal na listahan ng mga aspirant para sa halalan na inaasahan sa susunod na linggo. Samantala, formal nang sasampahan ng kasong material misrepresentation ng COMELEC si dismissed Bamban Mayor Alice Go sa Lunes sa Tarlac Regional Trial Court. Kaugnay ito sa pagsisinungaling umano ni Go sa kanyang COC sa pagsasabing siya ay Pilipino. Kapag naisampa na ang kaso sa korte, hihilingin din ng COMELEC na ilipat ito dito sa Maynila. Lalo na anya, nandito naman nakakulong sa Maynila ang akusado. Ang komisyon ay magre-request, magpapail ng motion sa korte kung saan man ito mararaffle sa Tarlac na baka pwedeng maipa-transfer ang venue ng trial kung sakasakali upang para po maprotektahan yung safety, security ng lahat. Wala pang reaksyon dito ang kampo ni Guo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
May paalala ang Commission on Elections sa mga politikong sasama sa distribusyon ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Ayon kay Commission on Elections sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bagamat hindi pa nila saklaw sa ngayon ang mga may planong tumakbo, dahil hindi pa election period, maiging mag-ingat muna ang mga nagnanais kumandidato pagdating sa paggamit ng resources ng gobyerno. Malimit, umaabuso at nagagamit yung mga state resources. Yan nga po yung gusto namin pigilan sa mga susunod, yung maling paggamit ng state resources, at hindi po talaga magdadalawang isip ang COMELEC na mag-disqualify ng mga kandidato katulad ng mga pinakita namin dahil sa maling paggamit ng state resources. Nagpahayag ng kahandaan si US Vice President Kamala Harris sakaling maagang magdeklara ng tagumpay ang katunggaling si Donald Trump. Sa isang panayam, sinabi ng Democrat presidential candidate, may mga resources and expertise naman sila sakaling tangkain ni Trump na sirain ang eleksyon. Dagdag pa niya, kailangan tiyakin na ang proseso ng pagbibilang ng mga boto ay maayos at patas at hindi dapat pangunahan ng resulta lalo na't inaasahan ang mga delayed votes. Inakusahan ng kampo ni Donald Trump ang Labour Party ng United Kingdom ng pakikialam sa eleksyon sa Estados Unidos. Ayon sa kanilang reklamo sa FEC o Federal Election Commission, may mga ulat na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng Labour at ng kampanya ni Harris at Walz. Binigyan diin din sa reklamo ang ilang Labour Party activists na umano'y bumiyahe sa Estados Unidos upang voluntaryong tumulong sa kampanya ni Harris. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang Labour Party sa issue, habang nilinaw ng FEC na pinapayagan ang mga dayuhang volunteer sa mga kampanya basta't walang bayad. Suportado ng pamunuan ng Philippine National Police ang plano ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na bawasan ang bilang ng mga general sa PNP. Gayunman, ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Gene Fajardo, handa rin ang pamunuan ng PNP na ipaliwanag sa kalihim ang organizational setup ng pambansang pulisya. Ito ang balita ni Leia Ilagan. PNP fully support yung kanyang desire to streamline and to further improve yung administrative and operational capabilities ng PNP. Hindi tutol ang pamunuan ng Philippine National Police sa plano ni DILG Secretary John Vic Remulla na bawasan ang mga general sa PNP. Sa katunayan, kasama ito sa proposed interim organizational structure ng PNP kung saan mayroong mga unit na i-deactivate kabilang ang 5 Area Police Command o APC. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Gene Fajardo, sakaling maaprubahan ang bagong batas mula sa 153 general na authorized sa PNP ay magiging 130 na lamang ito. And this is precisely the reason, if you may recall, a few days ago ay naglabas mismo ng statement ang ating Chief PNP appealing sa ating mga mambabatas to review and to restudy yung 3 decades old na batas na hanggang ngayon ay yun pa rin po ang umiiral na batas under the PNP where the PNP is operating. Ang 153 general ay siyang otorisado base sa Republic Act 6975, ang batas na nagtatag sa PNP. Sinabi ni Brigadier General Fajardo, sa kasalukuyang setup, mayroon lamang na 111 na general ang pambansang pulisya. Binubuo ito ng isang general o ang Chief PNP, 3 Lieutenant General o ang mga tinatawag na Deputy Chief PNP for Administration, Deputy PNP, Deputy Chief PNP for Operation, at ang Chief Directorial Staff. Mayroon ding 14 na Major General at 73 Brigadier General. Para kay Secretary Remulla, dapat daw na 25 lamang ang general ng PNP. Sinabi rin ni General Fajardo, handa ang pambansang pulisya na ipresenta kay Secretary Remulla ang organizational structure ng PNP. Mayroong 18 rehiyon sa bansa
na mayroong tig-iisang Police Regional Office na pinamumunuan ng General. Mayroon ding 14 na National Support Unit ang PNP na nakatutok sa iba't ibang klase ng krimen, gaya ng Anti-Cybercrime Group, Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Kidnapping Group, PNP Drug Enforcement Group, Highway Patrol Group at Women's and Children's Protection Center at iba pa na pare-parehong pinamumunuan ng General. Mayroon ding 11 directorate at 4 na general sa command group kabilang ang PNP chief. So naka-attune naman po yung desire po ng PNP to lessen po yung ibang mga positions na that would require yung rank po ng general. So lahat po ito ay under study. We need some consultation at ang PNP po ay bukas po sa pakikipag-dialogo at consultation po sa mga concerned na government agencies. Of course, the PNP is willing to discuss this with our SILG. Itinanggi rin ni Brigadier General Fajardo na mayroon ng mga senior officers na nade-demoralize sa naturang plano. As to the consultation po, dito po ngayon, for your information po, ay habang nung consider doon po sa kanyang plano. Anyway, ang sabi naman po ng ating SILG, this is just plan. Plano pa lamang niya ito at until such time na makita niya po yung proposed po na interim ng organizational structure and staffing pattern po ng PNP, and we hope that he would reconsider. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng isa pang job fair ang Department of Labor and Employment para sa mga Pilipinong nawalan ng trabaho dahil sa pagpasara ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na palalawakin nila ang information dissemination para mas marami ang makaalam. Nakikipag-ugnayan na rin aniya sila sa mas maraming local employers maging sa Department of Migrant Workers para sa posibleng deployment sa ibang bansa. Sa ngayon, isinasapinal na ng DOLE ang petsa at venue ng job fair. Naniniwala ang overall chairperson ng House Quadruple Committee o Quadcom na na-establish na sa sere ng kanilang pagdinig ang pagkakaroon umano ng reward system sa ipinatupad na war on drugs ng Duterte administration. Kasunod ito ng mga pahayag at revelasyon sa 4 House panels ni Royina Garma at Edelberto Leonardo na sinasabing may kinalaman sa issue. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Because na-establish na nga ng Quadcom yung existence ng sinasabing reward system doon sa mga nangyayaring extrajudicial killings. Halos 2:00 na ng madaling araw ng Miyerkules, October 23, natapos ang ika-9 na pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng Duterte administration. Sa halos 15 oras na pagdinig ng 4 House panels, naniniwala ang Quadcom na na-establish na ang sinasabing reward system na ipinatupad umano sa drug war ng nakalipas na administrasyon. Ang implication niyan is that na-establish namin yung katotohanan that the reward system is actually happened. Kabilang sa pinakamalaking revelasyon sa Quadcom hearing, ang pag-amin ni Royina Garma, isang retired police colonel at naging general manager din sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO tungkol sa nalalaman nito sa operasyon umano ng Davao Death Squad o DDS. Sinabi rin ni Garma na nakatanggap siya ng reward matapos masawi sa operasyon ang isang crime suspect noong naka-assign pa siya bilang police official sa Davao City mula taong 2014 hanggang 2016. I became aware of the so-called Davao Death Squad through various sources during my assignment in Davao. It was a common knowledge among officers that almost all station commanders had special teams designated for specific operations. From June 2014 to January of 2016, we conducted various police operations that resulted in the deaths of suspects, drugs pushers, and hardened criminals. In one particular incident, along the coastal area, we monitored the Bitwal Akit Bahay suspect. One suspect was caught in the act of climbing into another victim's house when my officers called out for him.
He was shot during the ensuing confrontation resulting in his death. For this operation, I received 20,000 from Sane Benaventura. Bukod dito, napaamin din ng Quadcom si Edelberto Leonardo, ang nagbitiw na commissioner sa National Police Commission, sa paniniwala nitong may pabuya sa drug war campaign ng nakalipas na administrasyon. Malapit umano si Leonardo kay dating Pangulong Duterte at personal na tinatawagan umano ni dating Special Assistant to the President at na Senator Bongo kung may ipagagawa kaugnay ng gyera kontra illegal na droga. Ito na po ang question ko. And this will only be answerable yes or no. I am not going to ask any more explanation, Colonel Leonardo. Sagutin niyo lang ako ng yes or no. Doon sa dalawang affidavit ni Colonel Garma na nabasa mo at napakinggan mo, yan ba ay pinapaniwalaan mo? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Pangalawang tanong, also answer by yes or no. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? May narinig ako, yes, Mr. Chair. No. Yes or no lang. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Sa kabila nito, nanindigan si Leonardo na hindi siya tumanggap ng salapi para sa reward ng police officers na pumatay umano sa drug personalities. Ayon sa Quadcom, ang magkakatugmang pahayag ng dalawang testigo sa reward system sa Duterte anti-drug war ay inaasang isasama sa ilalabas nilang committee report. In this record that we will use as basis in writing our committee report, isasama namin yun, no? And pag pumasok ito sa mga concerned agencies like DOJ should do a more comprehensive maybe preliminary investigation sa kanya. Maybe interviewin siya at maaaring i-compel siya to issue or to execute an affidavit. Itinatanggi na dating Pangulong Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP chief na naglunsad ng gyera kontra illegal na droga, ang sinasabing reward system sa mga pulis sa ilalim ng anti-drug campaign. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling sumailalim sa hair follicle test sa Mandaluyong City si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Kasunod ng mambabatas ay sumailalim din sa kaparehong pagsusuri si PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles. Ito ang balita ni Lalay Moreno. Hindi naman kailangan din man. Ikaw kandidato ka, wala kang tinatago ka. Hindi ka mag-drug test, di ba? To show to your constituents na malinis ka. And huwag lang yung drug test lang ang tingnan ng taong bayan. Siyempre, tingnan din niyo yung kapasidad ng kandidato at yung mga accomplishments while serving their constituents. Nagtungo sa isang diagnostic center sa Mandaluyong City kaninang alauna ng hapon si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Ito ay upang muling sumailalim sa hair follicle test bilang tugon sa hamon ng kapatid na si Vice President Sara Duterte at ni PBA Party List Representative Attorney Margarita Migs Nograles na sabay-sabay silang magpa-test sa Davao City. Pero sa halip na magsabay sila sa Mandaluyong City na piniling magpa-test ni Pulong. Ayon kay Congressman Duterte, ito na ay ikatlong pagkakataon na sumailalim siya sa drug test. Buwan ng Agosto ang huling pagpapatest nito na siyang binabatikos ni Nograles. Samantala nitong hapon rin ay pumunta sa isang clinic si PBA Party List Representative Migs Nograles upang sumailalim sa 7 hair panel follicle test. Gagawin din natin yung 7 panel hair first time po mag-hair follicle test. Nang tanungin sa pagkasa ni Nograles sa hamon ng hair follicle test, ito ang kanyang maiksing tugon. Kahapon, hinamon ni PBA Party List Representative Attorney Migs Nograles si Pulong na sabay-sabay silang magpa-test upang patunayan ang kanilang mga sarili sa mga Dabawenyo.
Outdated na umano ang huling pagpapatas nito noong nakaraang buwan ng Agosto. Pero hindi na nakabalik ng Davao City si Pulong kaya sa Mandaluyong na ito nagpa-test. Si Pulong at Nograles ay parehong tatakbo para sa pagka-congressman sa 1st District ng Davao City sa paparating na midterm election. Lelaine Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaharap sa unang pagkakataon sa Senado si Apollo Kibuloy at mga umunoy biktima ng kanyang pang-aabuso. Bukod sa ilang tinaguriang pastoral ladies, nagbigay din na salaysay ang ibang nakaranas umano ng kalupitan mula sa itinuring nilang religious leader. Mula sa Senado, ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Bukod sa paglutang ng ilang biktima umano ni Kibuloy, ano pa ang nasiwalat sa pagdinig kaugnay sa mga ibinabatong akusasyon sa kanya, Asher? Monica, lumabas din sa pagdinig ng Senado na umaabot sa nasa 200 yung mga kababaihan na nabiktima umano ng ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Batayan sa tala ng Philippine National Police. 68 sa mga yan ay natukoy na ng pulisya at ayon sa PNP ay patuloy pa rin yung ilang mga pang-aabuso, partikular na yung human trafficking na sa ilalim ng pamumuno ni Kibuloy. Ngunit umaasa sila na pababa na rin ang bilang na ito lalo pat nabuksan na ang kaso at investigasyon kaugnay nito. Sleeping beside a man I believe to be chosen by God was for me then a great privilege, an opportunity for a sinner like me. But what followed shattered my sense of faith and trust. Matapos ang 3 dekadang pananahimik, isiniwalat ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Teresita Valdeweza ang naranasang sexual na pang-aabuso sa kanya ni Apollo Kibuloy. Simula umano 1993, makailang ulit siyang nakaranas ng sexual abuse mula sa religious leader. Ibinunyag din ni Valdeweza ang mga pang-aabuso sa iba pang mga miyembro ng KOJC, kabilang na mga menor de edad. Naghirap ang maraming workers at members sa pagkaruling at pagsulisit sa bawat tao sa lahat ng dako dito sa ating bansa. May namatay, may na-aksidente, may nakulong, may mga na-rape pa na hindi na na-report. Dahil baka hindi paniwalaan at baka makapag-fasting pa dahil may kasalanan na itinago, kaya napahintulutang nangyari. Lahat may kota, di ba? At nang nais na niyang kumala sa grupo at napansin ang kanyang pag-iwas, pinarusahan umano siya. October 15, 1998, I was sent back here to receive a punishment through prayer and fasting in the guise of spiritual discipline. And the fasting they planned for me was beyond my imagination. It took me 7 months to suffer hunger and isolation in the mountain of Tamayong in Kalinan, Davao City. Ikinulong rin anya siya ng ilang buwan sa madilim na kwarto na may matigas na kama at hindi siya binibigyan man lang ng kumot kahit humihingi siya. Hanggang dumating ang pagkakataon na makaalis siya ng walang paalam noong 1999. Inihayag naman ng isang babaeng Ukrainian national ang umunoy tinatawag na pastoral ministry kung saan may mga babaeng inaabuso din ni Kibuloy. So he will say that because nobody can deny that there is a pastoral ministry, even Mr. Kibuloy himself, and everybody knows that only girls and young and beautiful women are included there. And everybody knows, nobody can deny, even the full-time workers, that we all live separate from any others, under the same roof. Our rooms are next to him, so he have free access to every room, to each room. Ilan pang testigo sa pang-aabuso ni Kibuloy ang humarap sa Senado, ngunit lahat ng alegasyon na ito ay tinanggi ng KOJC leader. Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum
sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. Maging ang umano'y Angels of Death ay pinabulaanan ni Quiboloy. Hindi ko po, imbento po nila yan eh. Ngunit pinatotohanan naman ito ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG Director Brigadier General Nicholas Torre III. Isang chart ang ipinakita ng mga kinatawan ng PNP kung paano ang mekanismo ng Angels of Death. Pastor Apollo Quiboloy, the self-proclaimed appointed son of God, has used the term Angels of Death to threaten the members who violates the doctrine, teachings, and code of secrecy of KOGC. Thus, the Angels of Death was established in 1990. Ayon pa sa pulisya, si Quiboloy mismo ang pumipili ng mga magiging miyembro ng Angels of Death na may background sa military at security training. Isa umano itong secretive group na loyal kay Quiboloy na kayang magpataw ng pisikal at psychological na pananakit. Monica, kanina ay nag-adjourn na ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa pagdinig nito o investigasyon kay Apollo Quiboloy. Ibig sabihin, ito na yung huling pagdinig ng Senado sa religious leader at magsasagawa na sila ng committee report para sa o kaugnay sa panukalang batas o maaaring pag-aamyenda sa batas. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Wala pang natatanggap na formal extradition request ng Department of Foreign Affairs mula sa Estados Unidos kaugnay kay Apollo Quiboloy. Sinabi ni DFA Secretary Enrique Manalo na nakaantabay sila sakaling may dumating ng petisyon kaugnay nito. If we do receive a formal request, we will, the DFA will of course study it and see if it is consistent with the agreed procedure pertaining to extradition. If we are satisfied with the request, we will of course refer it to the Department of Justice for relevant action. Samantala, wala pa rin lumalapit sa kanilang mga Foreign Service post na nagpapakilalang biktima ni Quiboloy para humingi ng tulong. Tiniyak naman ng kalihim na handa silang magbigay ng assistance sa sinumang mangangailangan nito. Isinailalim na ngayong araw sa state of calamity ang buong probinsya ng Camarines Norte. Ito'y matapos lumobo pa ang bilang ng mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Christine sa lalawigan. Mula sa Daet, Camarines Norte, ito ang balita ni Brian Baldarahe live. Magandang gabi, Brian. Gaano ba karaming mga residente diyan sa Camarines Norte ang naapektuhan nitong Bagyong Christine? At ano ba ang ginagawang hakbang ng local government para matulungan ang mga apektadong pamilya? Magandang gabi, June. Aabot na nga sa mahigit na 14,000 individual ang naapektuhan nga nitong Bagyong Christine dito sa probinsya ng Camarines Norte as of kanina yung 1:00 ng hapon. Matapos nga ang isinagawang pulong kanina, June, ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, inirekomenda na ng komite na isailalim na ang buong probinsya ng Camarines Norte sa state of calamity. Ito'y dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Christine sa lalawigan. Sa tala ng PDRRMC, June, as of 1 p.m. ngayong hapon, aabot na sa 6,391 na pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Christine sa Cam Norte. Bukod pa dyan, June, ang 20,000 na pamilya ng mga magsasakang naapektuhan sa probinsya matapos nga ang nangyaring mga pagbaha sa lalawigan. Doon ayon sa mga opisyal ng lalawigan, mas mapabibilis kasi kung idedeklara na ang probinsya sa state of calamity sa pagbibigay at pagdadala ng ayuda sa mga apektadong pamilya kung may isasailalim na nga ito sa naturang state of calamity. Naging impact nito sa agriculture ay respectfully move for the declaration of the state of calamity in the entire province. Any, since it is seconded, and is there any opposition or objection?
Hearing none, the move for the declaration of state of calamity in the entire province of Camarines Norte is hereby approved. Thank you. Kaugnay nito, June, bagamat nakahanda na ang mga family food pack sa regional offices ng DSWD, pahirapan naman ang pagdadala nito dahil sa hindi pa rin madaanan ang mga kalsadang papasok dito sa lalawigan. Ang challenge lang natin kasi ngayon, from Legazpi to get here, merong mga areas na sarado. So, in that case, Ma'am Cynthia, siguro let us use up doon muna sa meron tayo. So, once we declare, so meron kayong preposition na yun, we can start distributing today. Tapos bukas naman, pwede na kayong makamove through our calamity fund while waiting for the augmentation from the DSWD. June, sa ngayon, patuloy ang ginagawang paghahanda ng provincial government sa mga asset nito para sa mabilisang pagdadala ng mga relief pack sa mga apektadong pamilya. Kaugnay nito, June, hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ang pagkawala ng kuryente sa ilang mga lugar dito sa Camarines Norte. Ilan dito ay ang mga bayan ng Vinsons, Kapalonga at Panganiban. Kasabay nito, wala rin supply ng tubig sa ilang mga lugar dito sa lalawigan. Ayon sa water concessionaire dito sa probinsya, inaasahan na sa Biyernes pa babalik ang water supply. Inihahanda na din ang mga water trucks upang magbigay ng tubig sa mga apektadong lugar. Dahil sa pagbaha pa rin nararanasan sa probinsya, bunsod ng patuloy na pag-ulang dala ng Bagyong Christine, sa ngayon ay not passable sa lahat ng uri ng sasakyan ang Maharlika Highway dyan sa may sitio na Mukaan sa Barangay Dagit, Labo dahil sa mataas na tubig baha. Gayun din, baha pa rin at hindi pa pwedeng daanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang parte ng Maharlika Highway sa sitio Malangkaw, Basud, Labo, Cam Norte. Iba't ibang mga kalsada rin yun, ang one-way lang ang pwedeng madaanan dahil sa mga naitalang landslide at paglambot ng lupa. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang clearing operation ng DPWH sa naturang mga kalsada. Yun ngayon nga, andito tayo sa isang evacuation center dito sa bayan ng Daet at nakikita nga natin ang hirap ng ating mga kababayan dito na nasa loob ng evacuation. Bukod kasi sa hindi pa dumadating ang ayuda mula sa DSWD, ay brownout pa din dito pa sa kanilang tinutuluyang evacuation center. Kaya talagang pahirapan pa ang kanilang pagkilos dito. At bukod nga dito ay idinadaing din nila yung kakulangan sa supply ng tubig dito sa evacuation center dahil wala nang tumutulong tubig dun sa mga gripo dito sa mga CR. At ngayon nga, June, ay kinukumpirma din natin yung isang nasawi dito sa may bayan ng Labo. Mamaya alamin natin kung ito ba ay related sa Bagyong Christine. At ngayon din ay kasama natin ang mga kasama natin sa UNTV News and Rescue para magbigay din June ng libreng pagkuha ng vital sign at blood pressure dito sa ating mga displaced families sa evacuation center dito yan sa bayan ng Daet. June. Brian, papaano nakatatawid sa kanilang pangangailangan yung mga evacuees dyan sa sinasabi mong lugar na yan, Brian, kung wala pang tulong yung DSWD, yung mga ayuda na yon? June, kanina kausap natin yung ilang mga residente dito. Ayon sa kanila, meron pa naman silang daladalang baon simula kahapon. Ang pinoproblema nila, June, hanggang ngayong gabi na lang yung kanilang baon. At bukas nga, kung hindi pa rin darating yung ayuda mula sa lokal na pamahalaan o sa national government, ay problema nila bukas, June, kung paano sila makakaraos. Bukod dyan sa evacuation center na yan, Brian, meron pa bang kahalintulad na sitwasyon dyan sa bayan ng Daet o maging dyan sa mismong probinsya ng Camarines Norte? Yes, June, kahapon nandun tayo sa evacuation center sa bayan naman ng Vinsons at doon din napag-alaman natin kahalintulad din na problema ang kinakaharap doon, yung tubig din at maging yung mga palikuran June. Mahirap kasi sa isang classroom. May mga classroom kasi dito, wala siyang sariling CR, kaya parang ano lang sila, nag-share lang sila doon sa isang classroom. Sa dami, minsan ng isang classroom, yung nakatuloy na pamilya doon, hirap silang
hirap na makontain ng isang CR lang yung napakaraming pamilya na nanunuluyan doon sa maraming mga classroom sa isang school dyan sa bayan naman yan ng Binson. Maraming salamat, Brian Baldarahe, nagulat ng live mula sa Daet, Camarines Norte. Patuloy pa rin ang ginagawang rescue operation sa mga na-stranded sa baha sa barangay Jess Poblasyon sa bayan ng Katanawan, Quezon. Ilang sasakyan at biyahero ang stranded pa rin sa dalawang main road sa bayan ng Katanawan dahil hindi pa rin tuluyang humuhupa ang tubig baha. Mula sa Lucena City, Quezon, may ulat si Japet Cablaida live. Magandang gabi, Japet. Kumusta na dyan ang sitwasyon sa Quezon, lalo na yung mga binahang lugar? June, itong binahang lugar dito sa poblasyon Jess, dito sa bayan ng Katanawan, Quezon. Kanina, alas 3, mula sa hanggang lieg na baha ng umaga, bumaba ito ng hanggang mahigit sa tuhod. Pero kanina, katatanggap lang natin ng impormasyon, ay tumaas itong muli ng hanggang balikat dahil muling nagkaroon ng high tide at pag-ulan dyan sa lugar. Unti-unti nang humupa ang tubig baha sa barangay Jess Poblasyon sa bayan ng Katanawan, Quezon. Bukod sa tuloy-tuloy na ulang dala ng bagyong Christine, sumabay dito yung high tide na nagpabaha sa lugar. Mula sa hanggang lieg na tubig baha kaninang alas 3 ng hapon, ay lampas tuhod na lamang ito. At ngunit pahirapan pa rin, June, sila sa pag-rescue sa mga apektadong residente dahil malakas ang current ng tubig sa lugar. Gamit ang payloader, flatboats at rubber boats ay itinatawid at inililikas ang mga na-stranded na residente. Meron pa rin nagre-request ng rescue doon sa area, sir, na hindi nga makalampas. Specific yung barangay ng poblasyon. Okay. Meron, sir, mga waiting doon na stranded. Ay di pag kayang i-rescue ng gamit ng loader, na-rescue. Sa ngayon ay muling tumaas ang tubig baha sa bayan ng Katanawan hanggang balikat na dahil muling nag-high tide at muling nakaranas nga ng pag-ulan. Samantala, hindi pa rin passable nga itong Katanawan at Mulanay Road. Maging ang Katanawan going to Lucena Road naman, kaya naman may mga na-stranded na sasakyan at biyahero sa mga nasabing lugar. Ayon sa Katanawan Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 800 ang bilang ng individual na nasa mga evacuation center sa bayan ng Katanawan. Patuloy ang kanilang pamamahagi ng family packs at sabi ng PDR o LDRRMC ng bayan ng Katanawan na may sapat naman silang supply ng pagkain sa mga evacuation center. June, wala namang naitala ang DRRMO Katanawan na casualty o missing sa kanilang lugar hanggang sa mga oras na ito. Dito naman sa Lucena City, ngayon lang huli tayo nakakaramdam ng pabugso-bugso na may kalakasang paghangin simula pa kaninang alas 6 ng hapon. Pero ang pag-ulan, ambon, mahinang pag-ulan lamang nararanasan, partikular dito sa Lucena City, June. Meron pa bang mga main roads dyan, Japet, sa Quezon na papuntang Bicol ang apektado ng tubig baha? Kasi kailangan na rin nila ng mga ayuda mula sa national government, Japet. June, isa sa binabantayan din natin itong Kalawag going to Bicol area. Nakapagtala din sila ng mga pagbaha. Pero kanina, passable naman ang malalaking sasakyan. Pero yung mga light vehicle hindi pa nakatatawid. Meron na rin mga ayuda na ibinigay ang lokal na pamahalaan ng Calawag, Quezon. Doon sa ibang mga lugar, itong dating binabaha na Lopez going to Calawag area. Meron na dito mga bypass road kung saan pwede namang dumaan. May mga alternative route na pwede namang tuluyan kung sakali na bumaha dito sa Kanda-Baba at Kanda-Ilaya area ng Lopez, Quezon, June. Maraming salamat, Japet Cablaida. Lumakas pa ang bagyong Christine habang papalapit ng Northern Luzon. Nakataas na rin sa malaking bahagi ng rehiyon ang signal number 3.
Alamin natin ang weather update mula kay Lori Dendela Cruz Galicia, ang weather specialist ng Pag-asa. Kay Bagyong Christine, ito po ay nag-intensify pa o lumakas pa at ngayon nga ay taglayang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour near the center at ang gustiness niya ay umaabot sa 115 kilometers per hour. So yung kanyang sentro nasa dagat pa rin ho. Ang estimate natin nasa layo po siya ng 175 kilometers silangan ng Etiague Isabela. Again, ang kanyang sentro po nasa dagat pa pero yung radius niya at kabuuan ng diametro niya ay halos nakakaapekto sa halos buong Luzon at Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Kaya't kung makakita nga po natin sa satellite, yung mga pag-ulan, halos covered po yung Luzon, Landmass and Visayas areas and some parts of Mindanao. Gayon din yung wind impact natin, inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. At mamaya, iisa-isahin po natin ang mga lugar na kung saan ay nakataas ang ating wind signal. Kaugnay dyan, signal number 3 na po ngayon. So nagtaas na po tayo sa signal number 3 dito sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, central portion ng Abra, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, central and southern portions ng Ilocos. And then, central and southern portions po ito ng Ilocos Sur. And then for tropical cyclone wind signal number 2, Ilocos Norte, the rest of Ilocos Sur, Apayao, rest of Abra, Cagayan kasamang Babuin Islands, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite at Laguna. Uulitin lamang po natin yung signal number 3, ito pong mga lalawigan o mga probinsyang po ito, posible po ang moderate to significant threat sa life at property. Kaya iba yung paghahanda at mag-iingat ang ating inaabiso as early as now dahil nga po mararanasan na po nila ang impact especially in terms of wind sa mga lugar na ito, sa mga nabanggit nating probinsya. Samantala, signal number 2 naman, dito nga po sa Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, Apayao, rest of Abra, Cagayan kasamang Babuin Islands, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, signal number 2 pa rin ho tayo, Cavite at maging sa Laguna. Signal number 2 rin sa Rizal, Quezon kasama ng Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at maging sa Catanduanes. Habang signal number 1 naman, dito po sa mga blue shaded areas na ito, Batanes, Batangas, Occidental, Mindoro kasama ng Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Albay, Sorsogon, Masbate kasama ng Dicao at Burias Islands. Signal number 1 din ho sa Aklan, Capiz, Antique, including Caluya Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental, northern portions ng Negros Oriental, northern and central portions ng Cebu kasama ng Babuin Islands at Camotes Islands, Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Biliran at maging sa Southern Leyte. Extended pa rin ang ating signal number 1 sa Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama na ang Siargao, Bukas Grande Group. So, i-reiterate lang po natin na yung signal natin o wind signal, ang in-emphasize po natin dyan yung epekto ng hangin o wind impact dito sa mga lalawigan. And then, pagdating naman sa mga ulan, meron din po tayong pinapalabas na advisory o weather advisory kung saan pinapakita po natin ang posibleng dami ng ulan na pwedeng ibuhos po nitong si Bagyong Christine. So, intense to torrential o halos buhos talaga ng mga pag-ulan ang inaasahan natin sa araw na ito sa Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora at maging sa Quezon Province. Habang heavy to intense o medyo talagang heavy pa rin ng mga pag-ulan at pagbuhos ng ulan o downpour sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, rest of Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, rest of Central Luzon, Rizal at maging sa Camarines Norte. Moderate to heavy naman o yung mga katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan ang pwedeng maranasan sa natitirang bahagi ng Calabarzon, sa Metro Manila, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Albay, Sorsogon at Western Visayas.
Again, kailangan po natin ito ma-emphasize dahil ito po yung mga lugar kung saan concentrated yung malalakas na mga pag-ulan na dulot nga po nitong si Bagyong Christine. And kung hindi man po mabanggit dito, nasa forecast po natin yan, ibig sabihin posible na cloudy po sila at may mga pag-ulan pa rin, light to moderate rains na mararanasan, na dulot pa rin ni Bagyong Christine. Bukas naman, tomorrow, intense to torrential pa rin ang inaasahan sa Pangasinan, Zambales at La Union. Heavy to intense naman sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at maging sa Bataan. Dito naman po, moderate to heavy o katamtaman hanggang sa malakas na mga pagulan sa Cagayan Valley, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. And then by third day, kung mapapansin nyo po, nababawasan yung lugar kung saan ay posible yung matataas o malalakas na mga pagulan dahil papalayo na po ito. Inaasahan natin by Friday, papalayo na po sa ating landmass ang bagyo. So, posible na lang na maulan doon ay ang Pangasinan, Zambales at maging sa La Union. Okay, babalikan lamang po natin itong track na ipinalabas po ng Pag-asa as of 5 p.m. sa ating latest bulletin. So, ito nga po yung kanyang sentro at makikita po natin halos northwestward na yung kanyang movement. Northwestward and then west-northwestward na movement in the next few hours. And posible na kung hindi po magbago ang kanyang direksyon at ang kanyang track ay magla-landfall po ito sa northern Luzon area o dito po sa area po na ito between southern portion ng Cagayan hanggang sa northern portion ng Aurora. Either tonight po yan o mamayang madaling araw. So mag-monitor tayo at mag-antabay sa update ng Pag-asa. But kailangan pa rin nating ipaalala na kahit hindi pa po ito nagla-landfall, prior to landfall ay mararanasan na po yung radius ng bagyo nito at yung eye wall. Posibleng mauna na pong maranasan bago pa po yung sentro. So importante, by this time ay, actually dapat earlier pa, ay handa na po tayo at nakapag-prepare na po tayo. So sa ating forecast, magkukross po ito dito sa ating landmass, Luzon landmass, and maapektuhan nga po halos buong Luzon and some parts of Visayas, and then eventually mag-emerge sa karagatan po ng West Philippine Sea before exiting the Philippine Area of Responsibility. So kung hindi po magbago yung ating track, posible po that by Saturday early morning, nasa labas na po ito ng ating Area of Responsibility. Ito naman yung mga lugar kung saan posible pa rin ang mga gusty condition ng winds. So today sa Mimaropa, Visayas at Mindanao, at bukas naman Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Davao del Sur at Davao Oriental. Sa Friday naman, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Basilan, Sulu at maging sa Tawi-Tawi. At lastly po yung ating gale warning, nakataas po yan halos sa buong Luzon, maliban nga po dito sa part na ito ng Palawan, and halos buong Visayas din maliban sa Siquijor. Pero ito lang po yung concentrated, yung malalakas na o malalaking alon. Then the rest of the country, halos maalon pa rin naman ho ang karagatan. So ibig sabihin, delikado pa rin ho at hindi pa rin po ay na-advise na pumalaot sa halos buong Kapuluan. And then yun nga, concentrated yung ating gale dito po sa red shaded portions na coastal areas. Inaasahan na mahahagip ng pananalasa ng bagyo ang Central Luzon, kaya naman puspusan na rin ang paghahanda ng lokal na pamahalaan sa rehiyon. Partikular na dito ang lalawigan ng Bulacan kung saan marami mga lugar ang madalas na binabaha tuwing magkakaroon ng sama ng panahon. Ito ang balita ni Nestor Torres. Definitely ang landfall hindi naman sa atin ang direct ng mata. Pero yung affectation nito ng ulan ng dala ng bagyo ng Christine ay aasahan natin na maramdaman ng higit bukas ng tanghali hanggang paggabi na yan. So buong hapon yan, mananalansa sa atin ang pag-ulan ayon ngayon sa forecast. Maagang nag-anunsyo ng class suspension sa lahat ng level ng pampubliko at pribadong paaralan ang provincial at mga municipal government ng Bulacan bilang bahagi ng paghahanda nito sa posibleng pananalasa ng Bagyong Christine sa lalawigan. Batay kasi sa inilabas na abiso ng Pag-asa kaninang tanghali, sa Alert Warning Signal number 2 ang Bulacan kasama na ang probinsya ng Aurora.
Orange to red warning, ibig sabihin ito ay pagtataas ng alert level ng ating panlalawigan, kahandaan ng PDRRMO. So dito nga meron tayong sinusunod na emergency protocol. Yung pagtataas na ito ay halimbawa inihanda mo lang ang iuna ang iyong mga gamit at pag nagtaas tayo ng level, kailangan mo nang gawin ang pagkakandak ng paglilipat. Yung ating preventive evacuation, halimbawa, yung pagdideklara ng walang paso, ito yung ginagawa nating alert level. Bilang bahagi ng paghahanda, ipinag-utos na rin ng LGUs na ihanda ang mga paaralan at covered court na posibleng gamitin ng mga residenteng maapektuhan ng pagbaha sa lugar. Sa bayan ng Kalumpit, nilinis na ang mga classroom at ilang swimming pool resort na ipagagamit sa mga evacuees. Tataas kami ng mga gamit para pagdating ng ulan malakas bukas, nakataas na kami, nakaready na kami. Nakaready na rin yung mga gamit namin dadalhin para pagligas, dire-diretso na. Lalo na kung magbaha dito, hirap ang mga tao dito. Bawat labas ay nakajumper. Sunod-sunod lang itong ulan na to. May tubig na dito. Hanggang dito na yung tubig ng mga estudyante. Kawawa. Sa ngayon ay nararanasan na ang panakanakang pagulan dito sa Bulacan, ngunit tiniyak ng PDRMO na magpapatuloy ang kanilang monitoring lalo na sa bahaing lugar sa Bulacan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkusa na lumikas sa mahigit 100 pamilya sa Bangar, La Union bilang paghahanda sa pagtama ng Bagyong Christine. Nanawagan din ang Office of Civil Defense Region 1 sa mga nakatira sa mga lugar na bahain at posibleng magkaroon ng landslide na lumikas habang maaga. Mula sa Lawag, Ilocos Norte, ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, nagsimula na bang maramdaman dyan ang epekto ng Bagyong Christine? Monica, unti-unti na ngang nararamdaman ang Bagyong Christine dito sa Ilocos Region. Kaninang umaga nagsimulang umulan dito at ngayong hapon ay nakakaranas na ng pabugso-bugsong lakas ng hangin dito sa Lawag City. Nagsagawa na ng preemptive evacuation ng mga residente sa Barangay Mindoro, Bangar, La Union. Nasa mahigit 100 pamilya ang mga lumikas o katumbas ng mahigit 600 individual. Mananatili muna sila sa mga evacuation center habang hindi pa dumadaan sa Ilocos Region ang Bagyong Christine. Sa ngayon po, meron na po tayong preemptive evacuation dito po sa bandang Bangar. 127 families na po ito and 621 individuals. Ito po ay in-evacuate na po sa Municipal Evacuation Center sa Gymnasium at sa Bangar Central School. Ayon sa DSWD, mayroon pang sapat na pagkain na ipinosisyon sila sa 19 na warehouse sa rehiyon o nasa 93,836 food packs at 17,287 non-food items. Nagpe-preposition po tayo doon sa mga strategic areas para mas accessible ang ating food packs at non-food items kung sakaling meron pong mga ngailangan ng augmentation. Ang OCD Regional Office 1 patuloy ang panawagan sa ating mga kababayan na lumikas na, lalo na ang mga nasa low-lying area at landslide-prone area na magsagawa na ng preemptive evacuation habang wala pang masyadong epekto sa rehiyon ang bagyo. Want to save lives in the best way that we can. That's why we are giving warnings. Ngayon pa lamang po sana mag-proactive na po tayo, mag-preemptive na rin tayo kasi mas madali pong magbigay ng ayuda kaysa yung mag-retrieve po ng mga bangkay. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, nasa halos 2,000 barangay ang posibleng maapektuhan ng Bagyong Christine sa lawak ng sakop nito. Ang Lawag City, inihanda na ang mga evacuation center. Nakaposisyon na rin ang kanilang mga assets sakaling kailanganin. Tatlong linggo pa lang kasi ang nakakaraan nang masalanta sila ng Bagyong Julian kung saan malaking bahagi ng lungsod ang binaha.
Ang worst case scenario natin sa Lawag City is almost mga 50 barangays. That's why we are tinitingnan natin lahat ito. Kaya lang mostly dito sa mga coastal area at saka dito sa Barangay 29. Kasi sila ang talagang nababaha at saka Barangay Kasili, Kabit, ganon. Kaya tinitingnan natin lahat yon para yung mga officials nila through the barangay captains na mag-prepare sila for any eventualities at saka preemptive evacuation. Catch basin kasi ang syudad ng tubig na galing sa mga bundok at kalapit na bayan bago lumabas sa dagat. Samantala, ilan sa mga kalsadang binabantayan sa rehiyon na prone sa landslide ay ang Tagudin Cervantes Road sa Ilocos Sur, Pangasinan Nueva Vizcaya Road, Ilocos Norte Abra Road, Ilocos Norte Apayao Road at Manila North Road Pagudpud area. Ngayong hapon, nagbukas naman ng 0.5 meter ang isang gate ng San Roque Dam. Katumbas ito ng 53 cubic meter per second. Ito ay bilang paghahanda sa tubig na dala ng bagyo. Bukas, inaasahang tatawid ang bagyo sa Northern Luzon na magpapaulan sa malaking bahagi ng rehiyon. At samantala, Monica, kaninang hapon lamang ay nag-preemptive evacuation na rin dito sa bayan ng Bacara. Mayroong 124 na pamilya na lumikas na pansamantala. Diyan muna ang latest mula dito sa Lawag City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Dagdag kaalaman po, nandito ako ngayon sa Manila Bay at napakaganda pa rin talaga dito dahil maraming mga turista, maraming namamasyal. At ang ating pong trivia ngayon ay tungkol sa dagat. Bakit po ba maalat ang dagat? Hindi po yan basta-basta. Explain po natin. Ganito po yan. Kapag umuulan sa lupa, ang tubig ulan ay dumadaan sa mga bato at sa iba't ibang bahagi po ng lupa. Sa daan nito, kumukuha ito ng maliliit na bahagi ng asin mula sa mga bato. Pagdating ng tubig sa mga ilog, nadadala nito ang asin papunta sa dagat. Dahil laging may ilog na dumadaloy papunta sa dagat, palaging may nadaragdag na asin. Pero hindi basta-basta nawawala ang asin sa dagat. Kapag naiinitan ng tubig ng dagat, nag-e-evaporate ito. Nawawala at nagiging ulap. Pero ang asin hindi po kasama. Kaya habang tumatagal ng tumatagal, dumadami ang asin at ilang dahilan kung bakit maalat ang dagat. Kaya yan po ang pinakasimpleng paliwanag kung bakit maalat ang dagat. Huwag mong iinumin na maalat yan. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 5 at 29 na nagsasabi, ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.